Hello guys, good morning rito at good evening dyan. Ito kakagising lang natin at magandang balita na naman. Ito pero bago ang lahat, syempre, isa-shoutout ko muna yung mga ka-BBM loyalists natin dyan sa Macau Mabuhay po kayo at nakapag-video call kami. Kanina lang, nagising ako sa pag-video call sa kanila. Mabuhay po kayo dyan, BBM loyalists sa Macau. Salamat po sa patuloy na pag-suporta sa ating Pangulo at syempre, patuloy na panonood sa akin. Salamat na marami. At yun lang, mabuhay kayo Okay, pag-usapan natin ngayon at magpaiyak na naman tayo ng mga didilis. Alam nyo sa tuwing umagang pagkagising ko ng geto at actually, dalawa yung magandang balitang napanood ko, no? First ito at pangalawa yung kay Karanda nga, di ba? Pero ito ang mas malakas ang pag-iyak ng didilis dito, sigurado ako. Isipin mo, ang taas ng tiwala ng tao sa Kongreso. Yan ang sinasabi natin, ano? So, eto yung sabi ng mga didilis, nagbabanta pa kayo na pag bumoto kayo kay Inday Sayad sa impeachment, iba-blacklist kayo ng mga INC. Ang sagot ng ng Kamara, so what? Akala nyo naman makakaapekto. Akala nyo naman kayang magpapanalo talaga ng iglesia. Tsaka isa pa, wala pa namang sinasabi ang iglesia. Di ba? Pero eto sigurado. Ayan sa latest survey ng WRN o yung ito? Uno ba yan? Basta. Numero 1, tama ba ako? Parang yun, ayan, 71% ng kanilang mga constituents ay satisfied sa ginagawa ng kanilang mga congressman at congresswoman. Di ba 71%? So, ibig sabihin, lalo na sa impeachment ni Sayad ang nagpataas pa rito. Sapagkat malaki ang tiwala ng mga tao sa kanilang mga congressman. Isipin mo, 71% ang taas niyan, Tapos sasabihin yung mga didilis, ang buhaya doon sa Davao. Di ba? Ang buhaya, meron talaga iilan sa mga kongreso. Meron pa mga buhaya dyan. Nandyan si Pulo, andyan yung magkakapatid. Magkakapatid at anak na ni Iyutman, di ba? Nandyan sa kongreso, may buhaya talaga. Andyan si Ungas, di ba? Andyan si Trojan Horse, nandyan si Lipiste, nandyan pa si Meow Meow, may buhaya pa talaga. At hindi, andyan pa si Marco Tae, may buhaya pa talaga, hindi pa mawawala. Pero iilan lang yun, no? Pinakamalaking buhaya dyan, si Lipiste, isipin mo, bilyon ang hinigop sa pera ng taong bayan. At hindi niya kayang ibalik yung pinababayad sa kanya na 24 billion kaya nagbibida-bidahan. Pero ito, 71% na ang marami rito sigurado ako yung mga nagpupush ng accountability laban kay Inday Sayad. Di ba? Bakit? Dahil totoo naman, ang gusto ng tao ngayon ay pagbayaran at ipakita ni Sayad na siya ay nakaya niyang panagutan ang mga kasalanan niya sa taong bayan. Ang obviously, si Inday Sayad ay takot na takot at nagtatago sa saya ng kanyang mga abogado, no? Oo nga pala tinanong ko kung kumpirmado sa ating puting kabayo na nambato ng laptop itong si Inday Sayad sapagkat syempre lumabas ang mga balitang yun, hindi ko agad yun ipinost kasi nga kailangan nating kumpirmahin lagi. At ang sabi ng ating puting kabayo ay kumpirmado. Pero ito ang nakakatawa. Kumpirmado na binato niya ng laptop itong kanyang ilang abogado dahil sa galit, dahil ang pagkakasabi, yung mga abogado nagdududa kung kaya ba nilang ipanalo. Kaya nagalit si Inday Sayad dahil nagiging totoo lang yung mga abogado na sabi nila, ito mga di-company-lyang abogado, mahihirapan silang lusutan, di ba? So, syempre, yung mga pinagsasabi ni Powa, kabaliktaran niya. Syempre, lang yan, optics, syempre, para hindi mapahiya. Pero, sinabi ng mga abogado ni Inday Sayad na totoo, na mahihirapan sila, hindi nila alam kung nahihirapan silang isipin kung paano nila ilulusot, no? So, kaya na-high blood si Inday Sayad. Pero, ang sabi naman ng ating puting kabayo, pagkatapos nun
biglang panay ang sorry ni Inday Sayad kasi mukhang gusto mag-withdraw. Magwi-withdraw daw sana yung mga abogado. So itong si Inday Sayad, biglang kalma at biglang tawag dito, nagsorry-sorry at humingi ng pasensya sa mga ito at pinigilan niyang umalis. Kasi nga naman, ang pag-alis ng mga ito sa kanya at paglayas, pagbaliktad, masisira ang optics niya, di ba? Papangit. Siyempre, masisira at sasabihin, kita naman yung mga abogado ni Inday Sayad mismo, nagsilayasan sa kanya kasi hindi siya kayang ipagtanggol. Kahit pa ang gagaling nito, Narbasa at kung ano-ano pa, di ba? Ang gagaling ng mga abogadong ito, siyempre, pag umalis sa mga ito, ang pangit ng dating kay Inday Sayad. So, ang sabi ng ating puting kabayo, nahimasmasan si Inday Sayad at nagsorry-sorry. What the heck? Okay, balik tayo sa istorya rito. Sa 71% na satisfaction rate, ng mga constituents ng ating mga minamahal at magigiting na mga congressman na ito. So, yan, dahil sa impeachment ni Sayad. So, ngayon, paano nyo sasabihin ngayon na makaka-apekto ang mga INC utot ninyo? Didiscuss ko nga ng ibang topic yan sa INC na yan. Total, ginagamit naman ng mga may sayad, ng mga didilis. Di salsalin natin yan. Sige. Pero ito, maliwanag. So, Senado, tandaan ninyo, nakamasid sa inyo ngayon ang taong bayan, ha? Pagkaakyat sa inyo ng articles of impeachment, ang bola ay nasa sa inyo na. So, nakasubaybay ang taong bayan, titingnan ang inyong magiging mga aksyon dito sa impeachment na ito ni Inday Sayad. Meron dyan mga hardcore tae, wala na tayong magagawa dyan, Si hardcore tae na si Robin, si Marco Tae, si Aimee Mangga. Yan tatlong yan identified na hardcore tae talaga yan, makatae sa'yo yan talaga kahit anong gawin mo hindi mo talaga maaalis yung mga kakain ng tae yan. Kasi nga lalo si Aimee Mangga talagang nakatanggap ng maleta yan Maraming natanggap na maleta kay Alice Guo yan. May picture pa, di ba? Yan yata yung sinasabi ni Caramel na isang senador na nakita niya talaga ron di ba? Anyway guys, so Senado nakabantay ang taong bayan sa inyo. At eto again, congratulations sa mga sa mga congressman natin Talagang ipagpatuloy niyo yan. Talagang huwag kayong magbabago lalo na sa pagbubutuhanan. So makikita natin yan mga didilis. Na? Akala ko ba ang dami ninyo? Sayang yung binayad ni Pulong na 1.2 billion. Mukhang hindi tumalab. Yung 1.2 billion, kinuha lang yung pera niya tapos, agoy, Rudy. Siyempre, nakatanggap ng 1.2 billion. Sigurado niya si Toby Trojanors, meron niya. Tsaka si Marco Tae, takaw sa pera ang mga yan. Diba? So, yun lang. Bigo na naman ang mga may sayad. 71% nakakaiyak ito sa didilis. What the heck? Congratulations, Congress. Ang galing ninyo, ang galing ng performance ninyo. Okay? So, yun lang po. At sa mga bobong didilis yan, ng mga may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Okay? Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!